Salamat po. Kabanata 531. Sa hapagkainan, si Simon Zimmer at ang kanyang asawa ay kasama si Cynthia Zimmer. Nagbigay sila sa kanilang bunsong anak na babae, maaaring umasa sila sa kanilang bunsong anak na babae upang tamasin ang kayamanan at kaluwalhatian sa hinaharap, syempre mas ginagamot nila siya. Umupo si Mandy Zimmer sa harap nila, tumingin si Cynthia kay Harvey na hindi kalayuan sa kanya, siya ay hindi maaaring hawakan ang kanyang mga salita. Ina, ama, bakit hindi natin hayaan ang kapatid na lalaki-in-law? Siya, ang pagkain ngayon ay inihanda para lamang sa iyo. Ano ang karapatan niya rito? Inamak ni Lillian Yates si Harvey York nang higit pa sa sandaling iyon. Dati siyang naghuhugas ng banyo at nagdadala ng paghuhugas ng paa noon sa Niemhe. Hindi man niya ginawa ang alinman sa mga ito na ang pamilya ay lumipat na sa Buckwood. Ano ang gamit niya kahit na? Kung ako ito, makakahanap ako ng oras para maghiwalay sila ni Mandy. Nanatili siya sa bahay araw-araw, ito ay nakakainis na sinabi ni Simon sa isang nakasimangot. Diborsyo. Pagkatapos gawin ito ng mabilis. Mahigpit kong hiniling ang aking kapatid na babae upang hiwalayan siya. Medyo natuwa si Cynthia. Ha! Lahat ay tumingin kay Cynthia nakakatwa. Noong nakaraan, kapag ang lahat ay pag-uusapan si Harvey, gugugulin lang niya ito. Ngunit pagkatapos ay talagang suportado niya ang paniwala para kay Mandy na hiwalayan si Harvey. Kahit si Harvey ay nakatingin kay Cynthia na may pagdududa. Ang binibini, sasabihin ko na ginagamot ko siya ng maayos. Bakit siya umulan sa aking parada ngayon? Nakita ni Cynthia Zimmer na nakatitig ang lahat sa kanya ng kakatwa at agad na sinabi. Hindi ama at ina na iniisip ang parehong bagay. Matapos tingnan si Harvey York, medyo nakuha niya at nahihiya. Naisip niya na kung hiwalayan ng kanyang kapatid, siya ay magagawang pakasalan ang kanyang dating kapatid na lalaki agad. Ngunit hindi siya maglakas loob na ipahayag ang kaisipang ito sa sandaling iyon. Kung hindi lamang ang mga magulang ang tatanggihan ang kanyang alok, ang diborsyo sa pagitan ni Mandy at Harvey ay palabasin ang pamilya na walang kamay. Si Cynthia ay natutulog sa tabi ni Mandy sa gabi sa kanilang shared bed. Si Cynthia Zimmer ay malalim sa pag-iisip, ngunit ang kanyang puso ay lihim na may kagalakan. Sister, hindi ka pa rin natutulog sa parehong silid kasama si Bayaw. Ano ang iniisip ng maliit na bata na ito? Pinutok ni Mandy ang makintab na noo ni Cynthia. Hindi ito dahil gusto ko ang iyong bayaw na matulog sa sopa. Ang lugar na inupahan natin ay napakaliit ngayon, wala kaming silid na sapat na malaki. Huwag makaramdam ng pagtanggi. Hintayin mo akong kumita ng higit na pera sa loob ng ilang taon at kumuha ng isang malaking bahay. Kukunin ko rin kumuha ng isa para manatili ka sa iyong sarili. Sister, talaga, nag-atubili sandali si Cynthia, ngunit hindi ito sinabi sa huli. Dati niyang iniisip na marumi si Harvey dati, ngunit pagkatapos ay sa kanyang mga mata, ang kanyang bayaw ay ang pinakamay kakayahang tao. Kung gagawin niya, maaari niyang hayaan ang pamilya Zimmer na manirahan sa isang malaking villa ng walang labis na pagsisikap. Ngunit sumang-ayon na siya na hindi niya sasabihin ang isang salita tungkol dito. Ito ay isang pangako sa pagitan niya at ni Harvey pagkatapos ng lahat, ayaw niyang masira ang pangako. Sa totoo lang naguguluhan si Mandy, naramdaman niya na hindi niya magawang basahin ang kapatid niya. Sister, wala, medyo pagod na ako, magmadali tayo at matulog. Kinabukasan, sa kabila ng pagiging pambansang holiday, isang buong sukat na konstruksyon ay isinasagawa sa Silver Enterprise ng Nimbus. Sobrang abala si Mandy, siya ay nag-aalaga sa negosyo ng kumpanya. Nagpunta rin sina Simon at Lillian upang tulungan siya. Inisip nila na kailangan nilang alagaan ang ilang mga bagay sa Silver Nimbus Enterprise. Ito ay upang maiwasan si Mandy na malinlang pamuli ng pamilyang Zimmer. Si Harvey at Cynthia lamang ang naiwan sa bahay. Si Harvey ay may ilang negosyo na dapat daluhan din, ngunit bago siya umalis, agad na dumating si Cynthia.
Kapatid na lalaki, narinig ko na dinala mo ang aking kapatid sa Olden Trade at bumili siya ng maraming damit. Bakit hindi rin kami namimili ng magkasama? Kapatid na lalaki, hayaan mo akong dalhin sa isang magandang lugar. Maraming magagandang pagkain doon. Kapatid na lalaki, umalis na tayo. Si Cynthia ay nagalit tungkol dito, ngunit si Harvey York ay nanatiling walang pag-aalala. Siya ay malalim pa rin sa pag-iisip. Tama, kapatid na lalaki, ang kaarawan ng aking kapatid ay malapit na ang araw pagkatapos bukas. Maghanda ka ng kahit ano para sa kanya. Si Cynthia ay mayroon ding ibang bagay sa kanyang isipan. Kabanata 532. Tama, halos nakalimutan ko ito sa taong ito. Umalis na tayo, lalabas na tayo sandali. Malalim na naisip ni Harvey York, ngunit pagkatapos ay bigla siyang tumayo. Si Cynthia Zimmer ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng kawalang kasiyahan. Nakatitig siya kay Harvey na umuusok, gosh, ang bayaw na ito. Hindi man lang gumalaw si Harvey ng 1 pulgada nung nagsasalita ako tungkol dito. Ngunit sa sandaling nabanggit ko ang aking kapatid, siya ay agad na tumayo. Sa labas ng distrito, si Yvonne Xavier ay naghanda ng isang Mercedes Maybach sa oras na ito. Ang panlabas ng kotse ay mukhang ordinaryo, ngunit gagawin ito maging isang ganap na naiibang mundo sa loob. Brother-in-law, paano mo nakuha ang kotse na ito? May mga alingaw na ang kotse na ito ay pasadyang ginawa. Hindi mo rin magagawa makuha ito sa loob ng ating bansa. Kailangan mong i-import ito mula sa ibang bansa. Si Cynthia ay isang dalubhasa pagkatapos ng lahat. Ito ay mahalaga para siya ay magkaroon ng pangunahing kaalaman tungkol sa mga mamahaling item at mga kotse dahil ipinanganak siya sa isang itaas na klase ng pamilya. May nagdala sa akin, hindi ito sa akin. Sagot ni Harvey. Pareho silang sumakay sa kotse at tahimik na pinaalis ito. Halos hindi nila maramdaman ang anumang panginginig ng boses mula sa kotse sa kanilang oras sa kalsada. Sa sasakyan, hindi maalis ni Cynthia ang kanyang mga mata kay Harvey. Bakit mo ako tinititigan? Mayroon bang bagay sa mukha ko? Naramdaman ni Harvey na hindi siya komportable sa palaging nakatitig sa kanya, sa puntong ito ay nararamdaman niya na awkward. Brother-in-law, patuloy na tinatrato ka ng aking mga magulang ng hindi maganda. Hinihiling din nila sa iyo na hiwalayan ang aking kapatid na babae isang araw. Bakit hindi ka nalang pumayag? Pagkatapos lamang sila ay masiyahan. Tiningnan siya ni Cynthia sa mga mata at sinabi niya na may malabong ngiti. Ngumiti si Harvey. Bago sumagot, si Lolo Zimmer, sinabi niya sa akin na maging manugang na lalaki ng pamilya Zimmer kahit na anong mangyari. Huwag mo ring pakialaman ang kanyang nais na hangarin. Ngunit syempre ginagawa ko, sa sandaling hiwalayan mo ang aking kapatid na babae. Magpapakasal ako sa iyo agad. Tingnan mo, halos kapareho lang ako ng kapatid ko. Bukod dito, bata pa ako. Maaari akong manatili sa iyo araw-araw. Kapatid na lalaki, isipin mo lang. Sinabi ni Cynthia sa isang tono ng babaeng babae. Kumalas ang katawan ni Harvey. Ang batang babae na ito ay hindi man lang pinipigilan ang kanyang mga salita, hindi man lang siya natatakot. Kapatid na lalaki, isipin mo ito. Kahit na ang aking kapatid na babae ay hindi alam kung gaano kakagaling talaga. Ngunit ginagawa ko, mahal rin kita. Kung ikakasal tayo, ikaw pa rin ang manugang ng mga Zimmers. At hindi ko nais na ikaw ay isang live-in na manugang. Pinakasalan kita, hindi sa iba pang paraan sa paligid. Ang medyo maliit na mukha ni Cynthia ay napakalapit na kay Harvey. Ang kanyang hininga ng hangin ay nakaramdam ng nakakaakit. Tinitigan siya ni Harvey ng malamig at sinabi, kaya kung magpanggap na ang mga iyon ay mga biro. Ngunit kung mayroong maging sa susunod, huwag mo akong sisihin sa kung ano ang mangyayari sa susunod. Sok, brother-in-law, alam kong lumaktaw ang iyong puso para sa akin. Nakita ko ang iyong mga mata na nagliliyab sa aking mga hita para sa isang segundo ngayon, tama ba ako? Inisip ni Cynthia na nalaman niya ang katotohanan. Inilipat niya ang kanyang maputing paa at pinasok ito sa harap ng windshield sa isang split seconds. Puno ng paghamak si Harvey, tumingin ako sa back view mirror, hindi sa iyong sarili.
Sock. Si Cynthia ay may pag-uugali ng isang maliit na batang babae, siya ay malinaw na hindi masaya. Sa paaralan, mayroong libu-libong mga aso na handa upang maglingkod sa kanya kung siya ay tumingin. Ngunit hindi ito gumana kay Harvey, ngunit pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, mayroon siya na masaya ulit. Kung ang kanyang bayaw ay pareho sa mga iyon mga taong masungit, agad na sinubukan na manligaw sa kanya pagkatapos. Bakit niya iisipin na magpakasal? Ang lalaking tinitingnan ko ay sobrang natatangi at espesyal. Nang walang pangalawang pag-iisip, nagawa pa ni Cynthia ang isa pang masayang mukha. Nakita ni Harvey ang pagbabago ng mga ekspresyon ni Cynthia palagi sa sulok ng kanyang mata at biglang hinihimok na ilagay ang kanyang mukha sa poker. Hindi alam ng matandang ito kung ano ang batang ito ay nag-iisip sa sandaling iyon. Ngunit hindi masyadong nag-abala si Harvey tungkol sa mga biro ng kanyang hipag at gumawa ng isang mahabang nakaraan, siya lang ay patuloy na nakatuon sa pagmamaneho ng kotse. Di nagtagal, pareho silang nakarating sa pinakanakakagulat na lugar sa Buckwood, ang Buckwood Tower. Kabanata 533. Ito ay isang bahagi ng negosyo ng Buckwood, isang turista ng sentro. Ang Buckwood Tower ay pangunahing landmark at gusali ng Buckwood. May isang shopping center na matatagpuan sa isang mas mababang antas ng Buckwood Tower. Lahat ng mundo ay kilala ang mga mamahaling item ay naibenta doon. Minsan ay nakasakay na sila sa elevator ng 100 floor at nakarating sa tuktok. Sa pinakamataas nandoon ang umiikot na restaurant sa Buckwood. Ang mga pader sa paligid ng restaurant ay lahat transparent, kahit sino ay maaaring makita ang buong kalawakan ng Buckwood sa pamamagitan lamang ng pag-upo doon. Bukod, ang lahat ng mga chef dito ay may 3 bituin ng Michelin. Lahat sila ay may mataas na halaga, ang kanilang mga kasanayan sa pagluluto ay pambihira. Madali ditong gumastos ng higit sa libu-libong dolyar para lang kumain dito. Ang pinakamahalaga, kailangang gumawa ng mga tao ng appointment upang kumain dito. Ang mga ordinaryong tao ay maaaring hindi man lang makapag-book ng isang lugar doon. Minsan, ang opisyal na website ay bukas para sa mga appointment, ang mga upuan ay lahat ay naibok sa loob lamang ng 1 minuto. Ang mga taong kumakain dito ay ilan sa mga pinakamayaman na negosyante o kilalang tao. Ligtas na sabihin na kung ang mga tao ay kumain dito, mangyayari yun na tukuyin ang katayuan ng nasabing tao. Sinabi ng mga alingaungaw na ang mga tao na matagumpay na gumawa ng isang reserbasyon dito ay makakakuha ng isang pasadyang ginawang gilded na membership card. Ang membership card ay mukhang napakamasalimuot, medyo ilang mga kilalang tao at individual na naging viral nang ipinakita nila ito sa online dati. Kapatid na lalaki, sa palagay ko ang isang pamilya na katulad namin dapat ay hindi mamili sa paligid ng isang lugar tulad ng Buckwood Tower. Kung hindi ako nagkakamali, kahit isang maliit na bag ang bibilhin mo nagkakahalaga ito ng libu-libong dolyar, tama. Pinaplano mo bang bumili ng isang bagay dito sa kapatid ko? Sinabi ni Cynthia habang sinusuri ang mga tindahan sa paligid niya. Ano sa palagay mo ang angkop para sa iyong kapatid? Sabi ni Harvey habang nakangiti. Ang aking kapatid na babae ay isang tunay na anghel, ang mga bagay na ito ay hindi umangkop sa kanya. Ngunit kung siya ay maaaring magkaroon ng pagkain sa kalangitan sa kanyang kaarawan, sa palagay ko ay talagang matutuwa siya. Si Cynthia ay hinikayat siya ng banayad. Ngumiti si Harvey. Sige, mag-book tayo ng isang reserbasyon para sa umiikot na restaurant sa Buckwood Tower ngayon. Tumango si Cynthia, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono upang suriin ang isang bagay. Nabigla siya. Brother-in-law, sinabi ng website na ikaw ay kinakailangan mag-book ng reserbasyon 1 buwan bago. May mga limitadong lugar lamang na magagamit. Kung hindi tayo magkaroon ng isang reserbasyon, hindi rin tayo maaaring pumasok sa lugar. Kalmadong sinabi ni Harvey, talaga? Sinasabi ba talaga dito? Paano ko ito malaman? Ang lugar na ito ay pinapapatakbo sa ilalim ng pangalan ng Sky Corporation. Ang negosyo dito ay medyo mabuti. Napakaraming mga negosyo sa ilalim ng pangalan ng Sky Corporation, walang paraan para kay Harvey na magtanong tungkol sa kanila ng paisa-isa. Alam niya na ang lugar ay kilalang kilala,
ngunit wala siyang alam tungkol sa mga patakaran. Ngunit pag inisip ito, parang isang epektibong diskarte sa negosyo, walang masisisi para dito. Ang isang lugar ay mukhang mas magastos kung hindi magagawa ng mga tao na pumasok lamang para sa pagkain, at para sa mga tao na maaaring magpahiwatig ng higit pa sa kanilang katayuan. Kung may makakapasok lamang sa lugar, ano ang mangyayari sa sobrang exclusive tungkol doon? Kung naaalala ko ng tama, kilala ko ang ama ng isang senior ko dati ay nakilala. Siya ang isa na nagtatag ng umiikot na restaurant. Sinabi ng nakatatanda na kung nais kong kumain dito, kaya kung magkaroon ng libreng reserbasyon. Ipinagmamalaki ni Cynthia kay Harvey, gusto niya si Harvey na humingi sa kanya para dito. Si Harvey ay pansamantalang tumango, galit na kinagat ni Cynthia ang kanyang mga ngipin dahil sa kanyang reaksyon. Maya-maya, naisip niya ang isang bagay at mabilis na sinabi, "Kapatid na lalaki, huwag kang mag-iisip na kung ano. Hindi ako kailanman lumabas kasama ang aking nakatatanda dati. Bata pa ako at malinis. Hindi ko pa naranasan ang aking unang halik." Si Cynthia ay nakaramdam ng nerbiyos matapos sabihin ito. Nasimangot si Harvey, "Bakit mayroon ka ring pangangailangan na ipaliwanag ito sa akin? Teka, tingnan natin sa itaas." Pareho silang lumakad sa isang nakaw ang elevator at lumipas ang minuto nang dumating sila sa pinakatuktok na floor ng umiikot na restaurant sa Buckwood Tower. Sa pasukan ng restaurant, binati sila sa pamamagitan ng mga ngiti ng ilang mga naghihintay. "Sir, Miss, may reservation ka ba? Mangyaring ipakita ang iyong membership card." "Amat po." Kabanata 534. Naturally, naisip ng mga naghihintay na pareho silang dalawa ay gustong kumain dito. Umiling-iling si Harvey York. "Wala akong reserbasyon, wala ako rito upang kumain o alinman. Gusto kong magreserba ng buong restaurant para sa susunod na araw." Nang inig ang katawan ni Cynthia Zimmer, tumingin siya kay Harvey tulad ng pag-ibig niya. "Ang gwapo ng bayaw ko. Maaari siyang mag-book ng isang lugar na tulad nito nang hindi kahit na nagtanong para sa presyo." "Sir, baka hindi mo alam ang tungkol sa aming mga patakaran sa restaurant. Kailangan mong magkaroon ng isang online reservation isang buwan bago magawang magkaroon ng isang lugar sa restaurant, at hindi kami nagbibigay ng mga serbisyo sa charter," matiyagang ipinaliwanag ng waiter. Sumimangot si Harvey at sinabi, "Hindi mo ba ako naiintindihan? Kailangan ko ang buong lugar para sa susunod na araw." Sa sandaling iyon, si Harvey ay may suot na murang gamit na binili sa tindahan. Tuldok. Hindi siya mukhang isang mayamang tao kahit kailan. Ang mga naghihintay ay nagulat at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago. "Sir, hindi ito lugar para sa iyo upang maging sanhi ng isang kaguluhan. Alamin mo kung magkano ang gastos upang i-book ang buong lugar. Marahil ay hindi ka makakakuha ng pera na ito kahit na magtatrabaho ka para sa isang buhay. Kung nais mong i-book ang buong lugar, mangyaring gumawa ng isang online reservation para sa bawat solong upuan bago ang isang buwan. Kung hindi mo magagawa ang mga ito, pagkatapos ay huwag magalit at umalis. Ang mga taong pinaglingkuran namin dito ay lahat marangal na panauhin. Huwag pumunta rito kung wala kang pera. Walang hiyang tanga. Naaapektuhan ang aming negosyo dahil lamang nais mong ipakita sa harap ng isang maliit na batang babae." Walang hiya. Malinaw, ang mga naghihintay ay ginagamot ang sitwasyon kung dumating si Harvey upang linangin ang isang maliit na batang babae. Sinulyapan ni Harvey ang waiter ng walang tigil at sinabi, "Sapat na walang kaparekan, magkano ang magastos dito ang buong lugar para sa isang araw? Talagang hindi ka sumuko, ay. Makinig dito, isang gabi ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $75,000. Mayroon ka bang pera para doon? Hahaha, bakit ka nagpapakita kung wala kang pera dito?" Ang mga naghihintay ay sumabog na tumatawa matapos makita, nagyelo si Harvey. Si Harvey ay tumingin sa storefront, pagkatapos ay mahinahong sinabi, $75,000 sa isang araw para sa buong lugar ay masyadong mura. Kailangan mong baguhin ang mga regulasyon, kailangan itong hindi bababa sa $150 milyon.
Ito ay tila mas malaki, ito din ang gusto ng mga customer. Hindi nagrereklamo si Harvey na ang presyo ay mahal, ang lugar ay kanya pa rin. Ang pera sa kalaunan ay may channel muli sa kanya, hindi niya gusto ang presyo na maebok ang buong restoran ay $75,000 lamang. Ang pagbabago ng presyo sa $150 milyong ay magiging mas nakalulugod sa mga tainga. Paano ito, bibigyan ko ng panimulang presyo dito. Ako ay gusto ang buong restoran para bukas. Ako ay magbabayad ng $150 milyong. Mahinahon na sinabi ni Harvey, tumingin ang mga naghihintay kay Harvey na parang tulala siya. Patay ba ang utak ng taong ito? Nagreklamo siya tungkol sa presyo at pagkatapos ay itinaas ito sa kanyang sarili. Ang buong damit niya ay hindi katulad ng mga ito na nagkakahalaga ng $20 at narito pa rin siya sinusubukan magpakita. At pagkatapos ay sinusubukan niyang linlangan ang isang maliit na bata dito at niloloko kami habang nasa kanya ito. Ano ang iniisip niya? Sa sandaling iyon, ang mga naghihintay ay naiinis at tumatakbo ang kanilang mga bibig. Nakita nila ang mga taong nagpapakita, ngunit hindi ito ganito kalawak. Sakto nang malapit ng hilahin ni Harvey York ang kanyang black card, isang tunog ay nag-echoed. Anong problema? May isang taong kumikilos na hindi sibilisado sa ating iniikot na restoran sa Buckwood Tower. Hindi ba niya alam kung anong lugar ito? Kahit na ang mga nangungunang masters at kababaihan sa Buckwood na narito, kailangan nilang sundin ang mga patakaran. Kung sino man ang maglakas loob na masira ang mga patakaran dito, kukunin kung wakasan mo siya. Isang silweta ang lumakad kasama ang mga boses ng kanyang tinig. Ito ay isang binata, nakasuot siya ng limitadong edisyon ng luho na damit na iyon magagamit sa panahon na iyon, ang kanyang kamay na may suot na green Submariner ng Rolex at isang susi ng kotse ng Benz ay nakalawit sa baywang niya. Parang siya sa katunayan isang mayamang tagapagmana, ang kanyang buong gamit ay nagkakahalaga ng $10,000. Ang lahat ng mga item ay mga bagay na karamihan ng mga ordinaryong tao ay hindi makakaya sa kanilang buhay. Si Harry Zapata, anak ng may-ari ng restoran, ay siya din ang nakatatanda na binanggit ni Cynthia ng mas maaga. Kabanata 535. Si Harry Zapata at ang kanyang pamilya, ay isang pangatlong klase ng pamilya sa Buckwood. Ang pamilyang Zapata ay umasa sa pagtatatag ng restoran upang mabuhay. Nung na-freeze ang kanilang negosyo sa loob ng ilang taon na ang nakalilipas, nakakuha sila ng bagong pamumuhunan mula kay Harvey York. Pagkatapos ang pamilyang Zapata ay lihim na nakikipag-ugnay at pagkatapos nito at nakipag-usap sa medyo iba pang mga kakompetensya sa parehong industriya. Ngayon, halos wala silang mga kakompetensya noong sila tumayo sa tuktok ng industriya ng pagkain sa Buckwood. Matapos gumawa ng malakas na pagbabalik si Prince York, at ang pamilyang Zapata ay nag-alok ng higit pang kalahati ng shares. Nag-rebranded din sila ng kanilang negosyo sa ilalim ng pangalan ng Sky Corporation. Ngunit hawak lamang nila ang mga shares ng Sky Corporation, hindi ito nakakaapekto sa negosyo ng pamilya Zapata. Ang mga pag-aari ng pamilyang Zapata ay pangkaraniwan lamang pagkatapos ng lahat, ang Sky Corporation ay hindi maabala tungkol dito sa sandaling iyon. Ngunit sa suporta ng powerhouse tulad ng Sky Corporation, ang pamilyang Zapata ay kasing lakas na sila. Kaya, si Harry ay mas mayabang kaysa sa kung paano siya dati. Hindi ba ikaw ang aking junior, si Cynthia Zimmer? Bakit ka nandito? Si Harry ay isang playboy, siya ay kasalukuyang nag-aaral sa universidad. Kapag siya ay kasangkot sa mga aktibidad sa panahon ng kanyang oras sa high school, nakilala niya si Cynthia Zimmer. Kahit ang mga Diyos ay nabigla sa kanya, ito ay lamang na siya ay patuloy na tinanong si Cynthia na lumabas ng ilang beses ngunit hindi siya sumama sa kanya. Hindi niya kailanman naisip na ibagsak sa kanya ngayong araw. Hey Senior Zapata, nandito kami upang mag-book ng reserbasyon. Si Cynthia Zimmer ay medyo natakot kay Harry. Siya ay masyadong mapagmataas at bukas tungkol sa lahat. Tiyak na ang taong ito ay mahirap harapin, at sa tuwing liligawan niya siya, gagawin niya palaging ipahayag ito sa publiko. Ito ay lubos na awkward, matapos marinig ang sinabi ni Cynthia.
Casual na si Harry ay binigyan ng waiter sa tabi niya ng isang sampal sa kanyang mukha. Sampal, ito ang aking junior. Kung gusto niya ng isang upuan, pagkatapos ay ibigay ito sa kanya kaagad. Naiintindihan mo ba? Walang magawa ang waiter, master, hindi ito ang binibini ang may gusto nito. Ito siya na nais na aibok ang buong lugar para sa isang araw. Tumingin si Harry kay Harvey ng diretso sa kanyang mga mata at sumimangot matapos itong marinig. Si Junior, na ang matandang ito, hinawakan agad ni Cynthia ang braso ni Harvey at nagbigay ng isang malaking ngiti. Senior, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi ko ba sinabi sa iyo na may boyfriend ako? Ito siya. Matapos siyang magawa ng pakikipag-usap, siya ay intimate na nakasandal papunta kay Harvey. Nakakuha agad si Harvey ng mga nakakatindig balahibo. Si Cynthia ay hindi pa rin ignorante, hinawakan niya ng mas magaan ang braso ni Harvey. Sa puntong iyon siya ang buong katawan ay halos nakadikit kay Harvey. Nakita ni Harry ang eksena sa sulok ng kanyang mga mata at nagsimulang kumibot. May boyfriend na si Cynthia. Nagtanong siya tungkol sa kanya. Si Cynthia ay isa pa ring nag-iisang binibini na hindi pa nagmamahal dati. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay interesado sa kanya. Ngunit hindi niya inakala na mayroon siyang mahirap na kasintahan. Ang lalaki ay mukhang walang halaga na sako ng basura. Ano tama ba na kailangan niyang maging boyfriend niya? Nang walang pangalawang pag-iisip, malamig na sinabi ni Harry, Junior, hindi mo kailangang maghanap ng basura upang maging iyong boyfriend para lang maiwasan ako. Hindi ako, bakit ako magsisinungaling sa iyo? Natutulog ako sa kanyang silid kagabi. Sumabog si Cynthia sa pagtawa, walang malay na tumango si Harvey. Tama na, ang aking hipag ay natutulog sa aking silid kagabi. At kailangan kong matulog sa sala dahil dito. Ang problema ay hindi alam ng ibang tao ang tungkol sa panloob na mga gawa sa pagitan ng dalawang iyon. Sa isip ng ibang tao, talagang natutulog silang magkasama. Cynthia, pinigaw mo ako. Parang puro ka, ngunit hindi ko alam na hindi ka matinong babae rin. Hindi ko kaya na maniwala na mapunta ka para sa isang matandang tulad nito. Galit na galit si Harry sa puntong halos siya ay nanghina, hindi niya inakala na ang babaeng hinabol niya para sa matagal na walang mapakinabangan ay makatulog sa isang ordinaryong matandang tulad nito. Sa sandaling iyon, hinimok ni Harry na parang uubo ng dugo, ang mukha ni Harvey ay naging madilim na parang gabi. Ano ang sinabi mo? Maaari kong masabihan ang aking hipag. Sino pa ang maglakas loob upang masabihan siya? Gusto mo bang mamatay?